So Elaine like ladyfinger vegetable so much. That's her favorite vegetable. So we grow a lot of vegetable in this farm. Cabbage and potato. So yun yung ulam natin for today. Bagay na di mas reva, no? I'm here to the provision wholesale dealer of the rice and everything. Good morning everyone! So, nakaligo na tayo ngayon and fresh from the bath na. So, meron tayong na-expect na mga trabahador ngayon and pupunta daw sila kasi meron na silang gagawin na parang meron ng ganap dito sa bahay. Kahit na 22 pa lang ngayon, pinifilm ko yung video na to ng 22. So, yung shriman ko is 26. So, 3 araw na lang or 4 na araw. So, nagsistart na silang magsidatingan. Konting araw na lang yung hihintayin natin. And sa susunod na araw, magkakaroon na tayo ng mehendi and so much more. So, dumadating na din dito yung mga kamag-anak natin. Meron nang dumating ngayon. Meron na tayong tita na dumating. And mamaya dadating si Lola. So, balitaan ko ay sa mga kaganapan dito. Dito sa labas, guys, meron tayong dumating na mga gumagawa na. So, they are already fixing it. Milan, what are you making in here? So, ayan, they gave chai. So, sobrang daming mga tao yung pumunta dito. So, meron silang truck na dala-dala. And meron silang mga bakal-bakal na ganyan. What are they doing here? They will put shades with the design, shade and design here. And there will be stage here. Stage here in front of us? Yes, in front of our house. You will sit. And then this is for the people. Okay. For the shade. What they are making? The white one or the white on top? So it will not be hot? With design. So they're fixing already as soon as possible? Yes, because Holy Dhuleti is coming, right? Festival. Worker will not be there in festival. So what about the decoration? It will be ugly already? No. After a few days? It will not be. Only 3 days left. Na? 3 days left? What 3-4 days? 23, 24, 25. 26 already. Okay. So, ang nangyayari pala guys, they're fixing it already because Holy Festival is coming. So, the workers will not be there to work. So, they did it as soon as possible. So, even it's just 3-4 days away from the, from our function or our baby shower, dumating na sila. And ayan, umiinom na sila ng coffee dyan sa gilid. એવું છે એવું જોવે તો દુકા જ exercise જોવે. So Milan is getting the BP of Mansi. Hello guys, so we are in the farm and farm of New Mango Farm. So Elaine like ladyfinger vegetable so much. That's her favorite vegetable. So we grow a lot of vegetable in this farm, especially ladyfinger. I will show you. That's the ladyfinger plantation until there, and then mummy is getting it for Elaine. Mummy, Elaine favorite saag kayo? Bhinda and galoda. The galoda we have already in our house, and then mummy is getting bhinda right now, ladyfinger. And bijoy છે ને. And this is our new mango farm, guys. I think it already have new flowering, but since it's very young yet, we did not let it grow big. No, this is new mango flowering for this season.
And that's all lady fingers. Masih baso खाओ बनाई दीदू दाल भात साग रोटी છે ભાખરી છે ઓકે ના ના ભાત ખાવાનું નહીં ખાલી પૂછું so Masi is making already bhakri right over here અને આવું છે ba dal dal and meron na tayong ano dito rice na niluluto nila and this is cabbage and potato. So, yun yung ulam natin for today. Bagay na diwas, Reva, no? Ha? 3 diwas. Masi, biche, Masi. Tame at lawala diwas already, na? Havigyu. Basta, saras. So, Bai is currently making bhakri right over there. And mommy went somewhere to get some binda. Some lady finger. And Sonal Masi is busy right over here. Kem siya, Sonal Masi? Akat siya photo para. So, ayan. Utaran. Tapos baba siya na. Maru mommy no mommy. Jo. Arko dekay siya. Pas baba. Tama yan ni mommy. Arko dekay siya. Ay, wala niya dahil for Dexel. Manager yung bus baba. Tawaro video. Ew. Ano yung mga CV. So, Masi is the sister, Ben, of Pushpa ba. So, we're currently here, guys, for my shriman or baby shower. Kasi, it's just a matter of 2-3 days and then my baby shower is paparating na. So, ngayon, maraming ng tao dito. Later, there will also be a lot of people. And then, they will sleep here until matapos yung ceremony namin. So, nagluluto lang sila ng pagkain and sabay-sabay kaming kakain and mag-prepare. Pagkatapos, pag-uusapan namin yung mga kailangan pang gawin sa mga susunod na araw. After kumuha ng mga binda, they are currently cutting it. Binda sa maruano siya. So, ayan, a lot of binda, a lot of lady finger, guys. And what they will be doing there is they will be stocking it. Isa-stock nila yan sa refrigerator and whenever we need to go and cook lady finger, kukuha na lang sila dun sa may container, dun sa may box. So, lulutuin na nila. So that's how they cut it. Hello guys, so right now we are here to buy the necessary stuff or the food item that is necessary to make the food for whole village, and we came here to the provision wholesale dealer of the rice and everyone to check quality, because we want to use the best quality for the rice and all the masalas and in all the stuff that is used for cooking. We want the best quality, so we are checking the quality right. Badai kali ini. चुराना ज्यादा छुट्टा है से छुट्टा So, ayan guys, okay na yung ano natin, yung stage natin. So, nag-set up na sila ng ganyan. And then, hanggang siya dun sa pinakadulo. Dun sila uupo. So, yun yung mga guest natin. And dito banda yung stage natin. So, yung shriman talaga, gaganapin dapat siya sa harapan ng bahay. Hene, mommy, shriman siya ne, agad karu parse. Hame.
So, ito yung stage and dun yung mga guests. Nasi hukarosh. Sukarocho. Strawberry and grapes. So, Masi is currently removing the the strawberry, yung mga tangkay niya. And huhugasan. Ajudo, ano siya ba? So, nahugasan na nito to, guys. And meron tayong grapes dito. And merong strawberry. Amna, maligyo. Barodra. So, Jainik is here right now and they bought this. So, napakadami nito, guys. Mami, kilo da bo ba di Jose? Haya? Bek da babang sa dito. Betron na ba? So, makakagawa tayo ng 2 to 3 boxes ng sherbet dito, guys. So, napakadami kasi naubos na. Mami, atla apro pati Jose, patigyo already. Bau may manaya tayo patigyo. So, ito kasi yung sinaserve namin sa kanila, guys. And gustong-gusto nila ito. Sobrang dami nga mga bumibisita dito sa bahay namin, guys. And sobrang daming bisita. So, every time na meron bisita, sinaserve namin ito sa kanila. So, dahil sinaserve namin, naubos na. And kailangan namin stocks for the next few days pa. And for the next few months. Kasi, sobrang dami pa rin bibisita sa bahay. Even after the 3 months. So, gumagawa na sila ngayon. And nandito rin si Pushpaba and si Masi. So, they're helping mommy. Binigyan tayo ng pagkain because I am not going anymore to different house. So, they're sending food here. So, what do you call this one? Puri. Puri. So, Hiro came here earlier and then asking me what I wanted to eat. And then there is some sev and cheese and different masala. You should try it. It's very good whenever, especially if it's hot. I like it so much, guys, this one. It's like somehow like alo puri. Same like alo puri. Very tasty. Kain tayo, guys. Daming at labada mo pili duma Hiro. Pago nasi. Hailo chala pra. Mas kasi. Diyan ka. Guys, question and answer tayo. Nagtanong si Ann Podestico. Sabi niya sa tanong niya, ask ko lang Ate Milaine. Ang pangalan ko po is Elaine, Ate Elaine. May isang vlogger na Pilipina tapos Indiano din yung asawa niya. Totoo daw ba na ang mother-in-law at father-in-law nyo ay pwedeng pumasok sa kwarto nyong mag-asawa at bawal daw i-lock yung pintuan nyo? Wala daw privacy? Kahit magbibihis ka dahil naligo, bawal daw mag-lock ng pinto. Totoo ba yun sa India? So, natawa ako nung nabasa ko ito. Pero, nako-confuse kasi siya. So, sasagutin natin. Actually, guys, dito sa bahay na nadatnan ko dito sa India, which is 60 years. Dito sa bahay na nadatnan ko dito sa India, 60 years na tong bahay na to, and nirenovate lang yung nasa baba. Pero, hindi pa talaga considered na modern kasi kung napapansin nyo, yung taas hindi renovated kasi ayaw nilang tibagin dahil maliit nga yung space namin, nasa village kami and nasa may street kami. So dahil nasa middle of the street kami, wala kaming mabiling ibang street kasi walang gustong umalis dito sa street namin. Gusto talaga nila yung lugar dito. So, pinag-iisipan namin kung magpapatayo nga kami ng bagong lugar. Pero ayaw naman namin din umalis dito sa street na to. Kung magpapatayo kami ng bagong bahay. And lilipat kami doon sa likod kasi yung bahay doon, yung space doon, pa square. Dito kasi pahaba. So, sagutin natin yung tanong niya kung bawal daw ba mag-lock ng pintuan. Lalo na kung kahit pagkatapos daw maligo, bawal mag-lock ng pintuan. Actually, guys, yung kwarto kasi namin is nasa taas. And usually, kapag merong bagong couple, kakasal lang, binibigyan talaga sila ng privacy sa taas. Syempre, para makabuo ng offspring, di ba? Tapos, hindi totoo na bawal mag-lock ng pintuan. Pwede naman. Pwede. Pero, siguro ang sinabi hindi ko alam po sinong vlogger yung tinutukan niya and hindi ko alam kung meron ako nakitang content na ganun. Pero, siguro dahil
sa pakikipag-usap, gusto nila na wag magkulong yung Filipina sa bahay para makipag-usap. Hindi naman siguro dahil dahil may rules na bawal ilak. Ewan ko lang, kanya-kanya. Pero dito sa lugar namin, guys, dito sa bahay namin, meron kaming sariling kwarto ni Milan. And pwedeng mag-lock ng pintuan kung gusto mo mag-lock ng pintuan. And yung mother-in-law ko and father-in-law ko, hindi yan aakyat nang hindi gumagawa ng noise, parang hindi magpaparamdam na nasa taas siya. Hindi siya susulpot talaga na aakyat lang na walang pahintulot mo. So, yung mother-in-law ko nga alanganin pa rin pumasok sa kwarto ko eh. Kapag papasok siya sa kwarto ko, kakatok muna siya. And, sasabihin niya na meron nga siyang kukunin, ganun. Parang nire-respeto din nila yung privacy ko. Pero kapag nasa taas ako ng nasa taas ako ng kwarto, guys, hindi ko nilalak yung kwarto. Sinasara ko lang siya kasi yung mga lamok pumapasok. Pero hindi ko nilalak na ayaw ko silang papasukin. And madalas hindi naman din kasi ako nagka-kwarto, guys, kasi madalas nakikihalubilo ako sa mga tao dito. Kasi kung maglalak lang ako sa kwarto, walang mangyayari sa akin, maiinip lang ako, masistress lang ako, madedepress ako. Nasa kwarto lang ako pag kailangan ko mag-edit, mag-voice over, and kailangan ko mag-isip ng mga contents, kailangan ko magtrabaho. Doon lang ako nasa kwarto. And nasa kwarto lang ako noon kapag natutulog na ako ng hapon kasi natutulog din kasi sa baba yung father-in-law ko. So, parang dito iniiwasan nila na magkaroon ng parang ilangan ba. Kasi yung daughter-in-law natutulog kasama ng father-in-law. Parang ganun. Medyo conservative pa sila kasi dito. Kaya pinapayagan nila din ako na matulog sa taas. And wala naman din problema sa kanila. Pero wala pa akong narinig dito. Siguro sa kanila, sa ibang mga pamilya, ayaw nila na pinapalak yung pintuan. Pero yung kahit magbibihis, guys, and maliligo, pag magbibihis and maliligo, talagang umaalis yung mga lalaki dito. Lalo na kapag si Milan, si Jano naliligo, si Milan naalis talaga. Hindi siya magsistay dun sa kung saan naliligo si Jano. Kung ako naman yung naliligo, nasa harapan ng bahay si father-in-law nun. And then ako, naliligo ako. So, ganun. Parang iniiwasan nila na magkaroon ng issue and magkaroon ng ilangan ba between family. So, ayun. Yun po yung sagot sa tanong nyo, ate. Sana naliwanagan kayo. Pero hindi po ako naglalak ng pintuan and hindi ako pinagbabawalan na maglak ng pintuan. Kung gusto kong ilak yung pintuan, okay lang din. Pero choice ko na hindi magstay sa kwarto and hindi maglak ng pinto. Kasi kahit na nire-respect ng mother-in-law and father-in-law ko yung privacy naman. Tsaka si Jano, papasok yun ng kwarto, magkakatok talaga yan. Yung sasabihin niya na meron nga siyang gagawin, pwede ba siyang pumasok, ganun. So, ayun, kung meron kayong mga questions and gusto nyong maliwanagan, sabihin nyo sa amin yan, sasagutin namin yan para yung mga curiosity nyo masagot. So, ayun, thank you for watching, guys.